altar. Brava. Feel po natin yung presence Lord this week. Sama-sama po tayo kumanta at kanta nito para magkasalamat sa Lord. Amen.
Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. We continue to worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Panginoon, sama-sama po kami nagpapasalamat, O Diyos, sa pag-ibig, pagmamahal mo, Panginoon, na walang katulad, O Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat kami, O God, sa protection mo, Panginoon, lagyan sa aming mga buhay, kasama aming mga pamilya. Salamat po, Panginoon, kayo po yung naging great provider namin sa buong linggo. Lord, maraming salamat po, O Diyos, na patuloy mo kami iniligtas, Lord God, sa anumang makanaatang ka na kaaway sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa dugo mo na laging bumabalot sa amin, Lord God. Hallelujah, Panginoon, kulang mga salita upang pasalamatan ka, Lord God, sa lahat ng bagay, Panginoon. O Diyos, lahat ng natanggap namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, O God, sa all the struggles, Panginoon, na pinagdaanan namin kung saan, Lord God, binigyan niyo po kami ng katagumpayan, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, because you are our victorious God. Hallelujah. Panginoon, sa hapong ito, patuloy po namin isinusurrender ang aming buhay, ang lahat ng meron kami, Lord God. Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang iyong gawain, Lord. Ikaw po ang mamuna, Lord God. Itago niyo po kami, Lord God, sa iyong kapangyarihan, O Lord, hallelujah. Ibaba niyo po kami sa iyong harapan, Lord God. At patuloy, Panginoon, makita mo, Panginoon, ang aming mga puso, Lord God, na handa, Panginoon, na makinig sa iyong salita. Lord God, at patuloy namin hiling, Panginoon, na paglilinis mo sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po, Lord God. At patuloy kami, Panginoon, na we expect, Lord God, hallelujah, ng pagsama mo, Lord, maging, Panginoon, na pagbakod, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa loob at labas ng iyong tahanan. At magtalaga ka po, Panginoon, ng iyong matatapat na anghel, hallelujah, na magbabantay sa iyong tahanan. Lord, hindi po namin pinahintulutan na magawa ng kaaway, plano ng kaaway sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Binigyan niyo po kami ng kapangyarihan upang yumurak at yumapak sa gawa ng kaaway. Kaya, Panginoon, nananampalataya kami. No weapons prevail against us, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Igilamin ka. Banot, natatakpan ka. Hindi kita yung mukha. Akin na po, kukunin pa lang kodi ko po. Dialyson plan. Ang ang salamin. Ang salamin. Ang salamin dito. Ayan, hallelujah. Thank you, Lord. Magandang po kayo sa harapan ni Lord tayo. Amen. Tunay na tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Hindi po siya, never po siyang nagkulang sa atin. Ano po? Amen. Ayan. Nalito na po ang aking papel. Kung nasa na una na. Diba? Sorry naman po, nanginginig po eh. Bakit pagka sa online, parang hindi ganun, pagka sa online, parang lahat ng taon mo na. Nanginginig po. Ayan, sige po, makibukas po tayo sa Luke chapter 15. Ayan, alam na po ng bawat isa ang parable na ito. Ngunit, lagi po may bagong katuroan ng Diyos sa bawat pag-aaral at pagbabasa po natin ng kanyang salita. Tagalog na po ang ating Luke 15. Wala ko Luke 15. Ang nawawala. 3 to 7. Ayan. Gawin na po natin 1 to 7. Sige po, atin po basahin. Ang title po nito ay Ang Nawawala at Natagpo ang Tupa. Ayan. So verse 1, isang araw ang mga maniningil ng buwis
at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan naman ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa mga ito. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawalang hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalangan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang pagsisi. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, minsan ito pong parable na ito ay minsan na ano po natin sa parang mga new Christian, new believer. Pero nung nabasa ko po ito, parang tumatagos sa akin, sa buhay ko, sa akin bilang. So, dito po, makikita po natin kung gaano kabuti yung ating pastol, yung mabuting pastol natin, ito is Jesus. Ano po, at makikita din natin dito, bilang tayo na kanyang pastol, na kanyang tupa. Ano po, at makikita din po natin dito kung paano po natin gagayahin si Jesus bilang isang pastol. So, tatlo po yun. Ano po, si Jesus na ating mabuting pastol at tayo bilang tupa at tayo po bilang binibigyan po ng kapamahalaan ni Lord na mag-alaga din ng tupa. So, may tanong po ako ng kaunti. Kung may mawawala po sa inyo, ayun po, ano pala po yung pag nawala sa inyo, ay hindi kayo titigil na hanapin. Cellphone. Okay, number 1. Alam mo yung naalala ko po yung sinabi ni Reb. Konting kwento lang po ito. Kahapon, bigla ako nagising. Hinanap ko talaga yung cellphone ko kasi hindi pa siya nag-aalam. Parang nakakapanibago kasi wala dyan. Hindi ko makita talaga sa nahanap ko na. Sabi ko sa isip ko, yun pala talaga ako nangahanapin. Pagmulat ng mata. Yun yung nahanap ko. Talagang takang-taka ako. Singkal sa ilalim ng kamay na ba't kaya wala? Nalimutan ko na nung gabi sa bag ko pala. Nilabas ko po si Joya. So, cellphone nang hinahanap. Kung ano man po yung nawawala, ano pa po? Kung meron si Reb, cellphone. Sushi. Si Shalamin. Ano pa po? Kahit hindi po bagay. Ano po yun? Kahit kung hindi bagay po, ano po yung pag nawala ay hindi ka titigil? Anak! Yun! Grabe nung pagkakataangan. Hindi ka talaga titigil. Maghanap. Pagdamag man yan o hindi ka tutulog maghanap. So ito po, Luke chapter 15, matatagpuan din po siya sa Matthew 18. Ikunento din po siya ni Matthew, ikunento din po siya ni Luke. Pero medyo magkaiba po ng kwento, may dagdag po ng konti. Siguro habang tinitingnan nila si Jesus, iba yung vision, yung nakikita ni Matthew at nakikita ni Luke. Kasi doon kay Matthew, meron pa siyang ibang kwento bago ito. No po. So dito po tayo sa Luke 15. Kay Lucas po tayo nakafocus. Ano po? So dito po sa Luke chapter 15, ma-recognize po natin. Ang Luke chapter 15 po ay lahat po nawawala. Pagkatapos po na nawalang tupa, ang sumunod po ay ang nawalang pera, pila ng kwento. Tapos po pagka nang nawala po yung pila, ang sumunod po niya ay nawawalang anak, yung alibugang anak. So, puro nawawala po siya. Pero iba't iba po ng, kapulugan at napakaganda po ng lahat. So, dito po, makikita po natin na inihan tulad po ni Jesus, nandun po siya sa, kasama niya yung mga alagad. Nakita po siya ng mga Pariseo. Yung Pariseo
ito po yung mahilig at tingnan ko ano po ang ginagawa ni Jesus. Sila po ay mapagmatiyag kung ano po ang ginagawa ni Jesus. So, si Jesus po, ang kasama daw po dito ni Jesus ay makasalanan. Mga, yung ano ng mga buwis na, collector ng mga buwis. Kasi noong time na yon, pagka sinabing collector ka ng buwis, ay ikay makasalanan dahil madaya. Yun ang implication po nila doon. So, nakita nila, ang sabi ng mga Pariseo, aba, ito si Jesus, ay nakikisama sa mga makasalanan. Kaya naman, kwento ni Lord ang tungkol sa isang tupang nawawala. So, bakit po ba? Lagi po, ang metaphor po sa Bible ni Lord sa atin ay laging tupa, sheep, laging tupa. Bakit po? Bakit po kaya? So, ang tupa po, kasi ang tupa po, yung kanyang kabuuan ng tupa. Ang tupa po ay wala po silang sense of direction. Makikita po natin, di ba yung mga pastol, ako po hindi pa po talaga ako nakakita nung mga pinapastol, hindi pa po, kayo po ba nakakita na? Hindi pa po ako nakakita, sa picture lang ako nakakita, tsaka sa TV, yung napapanood. So, basta nakikita ko, meron po siyang ganon, hindi po siya diretso, di ba yung pastol po, meron po siyang ganyan, yun, sabi Sister Karen, pangawit. Kasi nga po, ang mga topa, ang mga shape, ang mga shape, ay, ayun po, kung sinong makita nila, sunod lang ng sunod. Kaya, ang sabi po sa kanila, pinaka-stupid daw po na hayop ang sheep. Kasi, kahit na doon sa gilid ng bangin, basta sinusunod, kahit mamatay siya, wala siyang bakit. Kasi sunod lang siya ng sunod. So, ibig sabihin, kahit sinong sundan, pwedeng mawala. Kaya naman itong pong shepherd, itong pong pastol, ay hihilahin niya, ibabalik niya. Ayan, nagbabalik. Ibabalik. So, ganun po ang pastol. Makita po natin ganun tayo eh. Tayo po, may tatlong pwedeng masunod lagi sa atin. Ating sarili, Diablo, at si Jesus. So, si Jesus, ang mabuting pastol natin, na pag tayo po ay nawawala na, lahat po tayo nakaranas nito, kahit na po gaano tayo katagal na, nawawala pa rin tayo minsan sa direction kasi parang may self-thinking tayo na may gusto kong gawin. Pero hindi, napaka-mapagmahal ni Lord na pag ano talaga tayo, nalilihis po tayo ng landas, ay kinakawitan ng dito ka, balik. So, salamat sa Panginoon, nadoon yung direction mula sa Panginoon. So, tayo po, as a sheep, katulad po tayo ng mga sheep na kailangan po natin ng direction from the Lord. Kaya nga po, di ba, pagka po tayo ay magdidesisyon, ang dali po mag-decide. Makikipag-iwalay na ako. Talagang makikipag-iwalay na ako. Ngayon din. Di ba, parang laging ganyan. Sa mag-asawa po, sorry naman. Pagka galit ka, parang yun ang unang iniisip. Hindi man lang natin natanong si Lord at saka kung anong gusto ni Lord. At saka sa lahat ng bagay po na dinidesisyon natin, ang bilis po natin mag-decide. Minsan, nauuna yung desisyon natin. Pagka nagkamali tayo, saka tayo magtatanong kay Lord. Pero ang nais po ng Panginoon, kaya sabi niya po sa John chapter 10 verse 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Sabi niya, ang aking mga tupa, kilala nila ang aking boses, at pagka daw sinusunod nila ako. So, paano po natin naririnig ang boses ni Lord? Kundi sa pagbabasa natin ng Biblia. So, huwag natin na-expect na naririnig natin ng Panginoon, pero wala po tayong time pagbasa ng Bible. So, ang talagang direction natin ay from God through His Word talaga. Kaya imagine natin kung wala talaga tayong Word of God sa life natin, sarili natin o diablo lang ang mauupo sa puso natin. Diba? Pagka nung tayo po naging Christian, diba, ang umuupo na po sa puso natin si Jesus. Pero pag nagiging tayo ang nasusunod, nawawala ang umuupo yung sarili natin, nagiging isang tabi po si Lord. Minsan sa life natin. Kaya, inatulad po tayo at ipinapakita din po ni Lord na tayo po na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga laga,
in-entrust sa atin ng Panginoon, kailangan natin po silang guide. Kasi maging tayo, kailangan po natin ng guidance po mula sa Panginoon. Ang isa pa po, ang sheep po ay vulnerable. Sila po ay defenseless. Hindi po sila marunong lumaban. Hindi nga po sila marunong tumahol, di ba? Hindi din sila marunong, wala pa ako nakitang tupa na nakikipaglaban. Hindi po, defenseless. Wala po silang kakayanan makipaglaban. Ang kaya lang po nila, at sila po ay hindi katulad ng mga aso o mga sa gubat na mabilis tumakbo. Sila po ay tatakbo, hindi ganun kabilis at kalayo. Ang tinatakbuhan na nila dahil natakot po sila sa lagaslas pala ng tubig. Doon napapatakbo sila at napapasipa ng konti. Pero sila po ay talagang hindi po nila kayang, pagka nandiyan na po yung lalapa sa kanila, wala silang magagawa. Nakatayo lang sila. Susunggaban po sila. So, ganun din po tayo. Pagka wala po tayo sa kamay ng Panginoon, makikita po natin na kailangan po natin ng protection ni Lord. Bakit? Dahil tayo pong tao, marupok po tayo, maramdamin, madaling matukso, mahina, madaling masaktan, at walang lakas. So, maaari na marupok. Minsan. Okay. Kumbaga po ay, kaya natin lumaban sa paraang alam natin. Mahaling yung lumaban tayo physically or sa paraan natin, pero hindi natin may ligtas sa sarili natin, magkakamali pa tayo. So, si Lord po, kailangan natin ng protection from God. So, una, kailangan natin ng direction from the Lord, protection sa Panginoon. Ano po? Kaya sabi niya din po sa Matthew 9:36, when He saw the crowd, He had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Mga kapatid, alam niyo po when we imagine talaga na may mga taong hindi pa nakakakilala, ganun ang itsura nila. They are, sheep without a shepherd. Talagang lagalag. At kung sino ang magdi-decide so buhay nila, sila mismo, sa sarili nila sila, dahil hindi nila kilala ang Diyos na maaring mag-direct ng life nila, mag-protect sa kanila. Kaya di ba maraming napapariwara. So tayo po na narito, binibigyan po tayo ng matinding compassion. Ang nais ng Panginoon, yung compassion for the lost. Kasi kitang-kita po natin, pag wala sila sa kawan, makikita po natin, di ba, yung mga tupa, di ba pag naglalakad sila, dikit-dikit. Yan na. Kasi nga, pag nawala ang isa, wala na kung saan na siya. Ganun din po tayo, dito sa church. Pag nawala yung isa, makapariwara siya. Pagka hindi natin siya naalagaan, or basta na lang natin siya, yung parang naisip ko din, ano yung mga bagay na hindi natin nagawa, o na-neglect natin, dun sa maaring hindi na natin sila naabot. So, pinapakita din po natin, yung heart ni Lord sa atin, ganun din po yung maging heart natin for the lost. Kumbaga, tayo, kaya nga, ang nais ng Panginoon, dikit-dikit tayo diba? Kaya nga, yung walis na tingting, hindi siya pwedeng ipang walis pagka iisa na lang siya nakahiwalay. Pinagbugos sila para mas magamit sila ng pangwalis. So, ganun din po tayo katulad ng tupa. Nais ng shepherd natin, dikit-dikit tayo. Kasi, kayang-kaya nating magpalakasan. May kiskisan man, ganun talaga. Hindi kasi tayo perfect. At ang napakaganda nun, we have a perfect God na nag-aayos sa atin. Yan ang importante doon. Na kahit na hindi yung love ni Lord, yung nagkukulang tayo kasi kulang tayo bilang tao, pero si Lord kaya niya pong punuin yung wala tayo. Kaya be closer po tayo sa sa kawan ni Lord dito po sa mga kapatiran. So, nais po ng Panginoon na tayo ay magkakasama, dikit-dikit, kasi mas nandun po yung protection ni Lord. Ayan. So, ang una po ay we need direction from God. Pangalawa po ay kailangan po natin ng protection mula sa Panginoon. So, ang next po naman ay ang mga tupa po, sila po ay hindi
magbuhat ng mabigat. Wala naman po tayo nakita na sila po ay tagabuhat. Ano po? So, hindi sila nakakapagbuhat or sila pa, kasi po sila, ang mga tumba po, pagka po sila ay hindi talaga sila pwede magbuhat kasi pag natumba po sila, hindi po nila kayang itayo ang sarili nila. Grabe, ano? Parang mamamatay, kahit mamatay na lang sila nakabaligtad. Ganon. Nakataas pa ang paa. So, ganun po ang mga tupa. Lalo na pagka po sila ay dumadami na po yung balahibo, ang kapal na. Kailangan na po nilang bakbakin, linisin, ano. So, ganun din po tayo. Kailangan natin si Lord upang, kumbaga yung pagpalilinis, yung old self natin, patatanggalin sa Lord. So, hindi ang pagtatanggal po sa atin, hindi po overtime. Talagang may process si Lord. So, ganun talaga, be patient with one another. Kasi po, lahat tayo, ang dami pang babakbakin po ni Lord. So, kailangan natin ng Diyos na magtatayo sa atin, na magbubuhat po sa atin. Kasi katulad nung mga nung mga tupa, hindi nila kayang itayo yung sarili nila. Ganun din tayo. Mga kapatid, ang nais po ni Lord, kaya sinabi niya, cast all your cares on me because ako na Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Minsan kaya pala tayo bigat na hindi po natin ibinibigay sa Panginoon. So ang nabasa po natin, doon sa nabasa po natin, ang sabi, kung nung nakita daw po nung shepherd yung tupa, ano pong ginawa? Hindi po ginanon, hindi inapasapas. Binuhat daw po. Binuhat. At yung pagkakabuhat, hindi po pa ganito. Doon po sa English, ang pagkakadescribe, ay nilagay daw po siya shoulder. Grabe, buong araw siya kung gano'ng kalayo, bubuhatin. Dito, nung Paskol, yung tupa, gano'n siya. Yun daw pong bigat nun, pwedeng makabalik sa, di ba ganun tayo kayo sa Panginoon? Binuhat niya tayo lahat, inilagay sa Kanya lahat, kasalanan natin, lahat. Ano ba kaya ang hindi niya kayang bitbitin sa atin? So, nice po ng Panginoon, i-unload po natin lahat sa Kanya. Kasi hindi po natin kaya. Cast all your cares because He cares sa atin. Nagmamalasakit, nagmamahal po ang Panginoon sa atin. So, ulitin ko po, sabi dun sa binasa natin, Luke chapter 15 verse 5, kapag nakita na niya ang tupa, ay masiya na sa niya itong papasanin. Hindi katulad ng tao. Pag nawala, di ba? Pagka sa anak panganap, ikaw talaga, naman ka na. Galit na galit tayo, pero siya, masaya daw siya. Masaya niya tayo papasanin. So, yung load natin, yung makita natin, nakita din natin dun sa cross. Hindi man natin literal na nakita sa cross, nalaman natin, natagpuan natin, na ibinigay natin lahat sa Panginoon. Wala, kahit kanyang kaliit na kasalanan, walang mimintis sa Panginoon na hindi niya ito isinama doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat doon sa ginawa ng Panginoon pagliligtas sa atin. Di ba tayo ang nagkaroon ng victory? No, siya yung nasaktan, pero nasa atin yung victory. So, we are a victorious God. So, yun ang nais ng Panginoon po, na pag meron din tayo inaalagaan, kailangan pala matuto tayong talagang bitbitin siya. Ayun. Wag po tayong magsasawa na, ang tiyas mo ng ulo nito, kulit naman, gano'n. So, magkaroon tayo ng mga higit na pag-ibig, pagmamahal. Doon sa binibigay sa atin ni Lord ipapastol natin. Ayan. So, lahat po tayo, pinagkakalooban ng Panginoon. Lahat po tayo na nagdi-desire na makasunod sa Panginoon, i-allow ni Lord na meron pong tao tayong bibitbitin para sa Kanya. Wala pong hindi. Unless na hindi po natin ito ninanais. Pero pag nagnanais po tayo na talagang i-share natin yung pag-ibig ng Panginoon, kung ano po ang ginawa sa atin ng Panginoon, ay hindi na natin hanapin pa. Bibigyan na po tayo ng Panginoon. Ang nais lang po ng Panginoon, maging mabuti ding pastol dun sa pagpapastolan natin. Dahil naranasan po natin sa ating Diyos Ama kung paano siya kabuting pastol po sa atin. And lastly po,
ikwento ko lang po ito. Kwento ng isang babae. Ano po? Ito po yung kasunod na nawawalang bilang. May isang babae daw na sa loob ng bahay, nawala ang kanyang pera sa loob ng bahay. Ito po yung the lost coin, yung pangalawa. Nawala daw po dun sa bahay at patuloy niyang hinanap. At nung nahanap niya, tuwang-tuwa po siya. So, ganun po tayo. Minsan, nandito tayo, sama-sama tayo sa loob ng church. Pero minsan, nawawala pala tayo. Nakiki-hallelujah tayo. Tayo, pero ang layo pala natin. Yun. Ang layo na pala natin. Ano po, sa presence, sa pag-ibig ni Lord, na feeling natin, Christian pa tayo. So, lahat po tayo dumaan doon. Aminin po natin. Lahat po tayo. At doon naman po talaga natin makikita na grabe ang pag-ibig ni Diyos. Dahil hindi po siya titigil na hanapin ako at hanapin ka. So, salamat sa Diyos na patuloy na naghahanap sa atin, nag-aalaga, nagmamahal, nag-aaruga, nagbubuhat para sa atin upang makasama niya tayo doon sa kanyang kalwalhatian. So, salamat po sa Panginoon. Ang Diyos po ang patuloy na magpala po. Salamat po sa kanyang mga salita. Thank you, Lord. Praise God, glory to God, Sister Nikki, sa buhay mo. At sabi nga niya yung una sa Luke 15, and then the succeeding verses ng kwento nung The Lost Coin. Ang nakarelate ako dito, ikwento ko, yung sunod na kwento din ni Jesus Christ sa parable of Prodigal Son. Kasi magulang lang talaga ang makakakaya nito. Yung anak na kinuha lahat yung kanyang mana, umalis na sa kanila, na nung nagwalwal na yung anak, bumalik uli sa ama, pero ano yung bukas ng palad ng ama ng pagtanggap, no? Ang magulang kayang tanggapin yun, pero yung kapatid, hinagpis talaga. Iba pa rin talaga ang magulang, ang puso ng magulang, para gawin ang lahat ng bagay sa kanilang mga anak. Kung babalikan po natin ang buhay natin nung tayo mga hindi pa Kristiyano, alam ko may kanya-kanya tayong buhay, no? Yung sinabi ni Sister Nikki sa una, yung decision, direction, sigat kasi dinadirect kung nasa kanya-kanya. Pero yung pinakamahirap dito, yung magdidesisyon ka talaga. Sino po dito nakaranas na magkatrabaho simula Lunes hanggang Sabado, pero yung Sabado, kayo lang gumagawa ng desisyon nyo, kung saan kayo pupunta, anong gagawin nyo, pati yung linggo, sa piyestahan. Hindi ko alam kung naranasan nyo yung ganon. Kasi ako, nung bago pa lang ako dito, yung bang sobrang homesick ako, gusto ko makasama yung asawa ko at mga anak ko. Kaya lang parang ngayon gusto ko na rin silang umuwi. Joke lang naman. Joke lang yun. Hindi, yung panahon na yun, ang hirap talaga yung bago ka lang dito. So, ang hinahanap mo ngayon, kung paano ka sasaya, kasama yung mga kaibigan mo. Magiinom kayo, pestahan dito, lahat na ng handaan, pinuntahan nyo, ang Atenea, mawili lang kayo. Lahat ng mga piyesta ng mga kasamahan nila sa San Lorenzo, pinuntahan na namin. Kasi para yung lungkot mawala, ay kami yung tatlong kalalakihan nun. Wala lang gagawin sa bahay yung dalawang kapatid, kundi mag-inuman, tawagin ng mga barkada, ganyan. Walang direksyon ng buhay. Naisip ko noon, para bang ang hirap ng matatapos yung isang linggo mo, ito na naman. Kasi hindi ko pa lubos na kilala ang Diyos, na hindi ko alam na may hahantungan bukas. Na alam ko lang pagka nagpakahirap ako ng ganito, makatapos lang ang mga anak ko, magpadala ko ng pera, mamatay man ako, tapos na ang buhay. Iyon ang pagkakaalam ko nung araw. Nung simulang makalapit ako sa Panginoon, doon ko naintindihan na lahat ng bagay na pinagpapagala natin, siya rin na nagbibigay sa atin ng kapahamakan. I mean, buhay na doon, magtrabaho tayo. Pero kung doon natin itututok ang buhay natin, yung pleasure, yung ating kagustuhan ng lust natin, mabubulid po talaga tayo. Walang magdadirect ng buhay natin sa ating mga anak. Kaya kayong mga anak na nandito, ang mga nanay at saka mga tatay nyo na walang tigil na nagdadirect sa inyo, nagsasabi sa inyo, huwag kayong magsasawa. Kasi balang araw, magkakaanak ka. Kayo, sila.
Pero kayo na rin ang magdadirect sa mga anak nyo. Tapos maiisip nyo na lang, sino po dito nakaka-realize ng nangyayari ngayon sa buhay ko, yung parang nung ako'y nangyayari sa nanay ko, tatay ko, kung sagutin ko, kung ganyan-ganyan, baliwalang ganyan. Ngayon naririnig ko yung boses sa mga anak ko, ng kapulong ko, parang na lamang na kaibigan mo, alam mo yun? Ha? Ikaw nang bahala. Ha? Para bang ganun mga bata, ano po? Sa generation ngayon, huwag kayong masasaktan ha. I'm correcting everybody kasi ako yung tatay nyo dito. Kung paano kayo sumasagot sa akin parang hindi ko kayang buhatin yung po at opo nyo para 1 kilong upo. Pero pagka mga magulang na, at is sila. Hindi ko alam sa amin. Kung baga pagka tinititigan ko ng todo ganyan sa kapalang, po, opo. Baka na mapariwara. Kasi ang buhay nila pagkatapos, o buhay natin pagkatapos dito, meron talagang hangganan, meron talagang pupuntahan. Kaya magtulungan tayo, i-enjoy na lang natin itong buhay ng pagiging isang Kristiyano. Alam niyo po, pagka tayo hindi masaya, hindi natin i-enjoy itong ganitong buhay, yun yung bukas makaluwa mawawala tayo sa lugar na to o sa church na pinupuntahan natin. Bakit? We are not contented. Hindi tayo masaya. Hahanapin mo pa rin yung saya sa kabila. Huwag kasi sa loob ng church na yan, hanapin mo maging masaya sa Panginoon. Kasi pag masaya na tayo sa Panginoon, hindi mo natitingnan kung ano pa yung mga kasama mo. Parang ang tingin mo sa kanila, anghel lang lahat. Kahit na ang mga mukha ay ganyan, anghel lang tingin mo. Kasi ngayon lahat tayo ay ginagamit ng Panginoon. Iisa na yung daan na tinutugon natin. Wala nang iba, kumbaga, hindi na natin kailangan magkompetisyon, hindi na natin kailangan sinong magaling, ano gagawin? Gawin mo lahat ng ito nang masaya ka at galing sa puso mo. Sapagkat bukas makalawang pagka yung ikaw pa rin naghahanap. Kasi ang dami po kasing mga dumaan sa, alam niyo po, dito sa church na to, na napakarami ng hinahanap. Ultimong kurtina, ultimong pulpit, ultimong bulaklak, ultimong alaman. Sabi ko yan na sinasamba natin, di ba? Kasi sa atin, kumbaga sa akin, para sa akin bilang tatay nyo dito, kung ano yung masaya sa puso ng isang kapatira natin para makatutulong naman sa church, hayain natin yung kanilang hilig at kung doon sila masaya. Pero ang importante, di tayo nagkakahiwa-hiwalay sa Panginoon. Kasi yun yung ating pinakatinutumbok natin dito Magsama-sama tayo ng may saya, maglingkod tayo ng may saya, at tayong lahat ay magkakasama. Ang pinakamahirap kasi yung parang nagkakasama-sama nga tayo, as you said, nasa church tayo, pero parang wala. Alam mo yun, na parang nakatayo ka lang dyan na parang wala kang nararamdaman. Pakiramdaman mo ang Diyos sa buhay mo. Pakinggan mo ang Diyos sa buhay mo. At wala kang makikita sa harap mo, kahit sino. Magbasa ng Biblia, kasi pag binasa mo ng binasa ng Biblia, every time na may maiisip ka, ang Holy Spirit nagpipit sa'yo. Kasi busog na busog siya. Hindi niya kailangan pa ng ano yung physical na sagot para sa atin, kundi yung Bible mismo. At ang Holy Spirit na binusog mo, siya mismo mag-aakay sa atin. Amen po. At tayo po ay manalangin. Sama-sama po tayo dumulog sa oras na ito at patuloy natin na kapanayamin ng ating Panginoon o ang ating Diyos sa ating kalagitnaan. Batid ng Diyos sa oras na ito, hallelujah, kung ano yung napid sa atin na mensahe niya sa oras na ito. Alam natin na ang Diyos na makakapag-direct sa atin, yung direction natin. Pangalawa, bilang tayo, mga pastol, alam natin na dapat tayong sumunod. Kilalatin ng Diyos. Sundin natin yung i-direct sa atin ni God. At mismong tayo matuto na sa ating paglakad bilang isang Kristiyano, na buhatin din natin, not only in ourselves, yung alam natin na inaakay natin sa Panginoon, ang pamilya natin, kasama yung pagsasakripisyo natin na buhatin ng lahat ng yan. Sapagkat kapag nakikita ng Diyos na yung cross mismo ay ikaw ang nagbubuhat, hindi mo mararamdaman ang bigat nito. Sapagkat ang Diyos mismo ang kikilos para sa iyo. Father God in heaven, sa oras na ito, kami po'y nananampalataya.
Kami naniniwala, nagpapakumbaba. Pakalinisin niyo po ang aming puso at ang aming isipan. Anumang bagay, O Lord God, nang hindi nakalugod sa inyo, ang patuloy na paglilinis sa aming puso at aming isipan, O Lord God, upang kami maging karapat-dapat sa oras na ito sa inyong paanan. Tunay nga, O Lord God, kilala mo kami, alam mo ang aming buhay, alam mo kung anong ugali, karakter meron kami. Subalit sa biyaya na pinagkakaloob mo sa amin, O Lord God, patuloy kami nakakatayo sa inyong harapan. Salamat po. Salamat sa Panginoong Hesukristo na nagpaunawa na meron kaming kakampi, meron kaming kasama, meron mag-aakay sa amin, O Lord God, na iniwan niya sa amin, O Lord, bilang isang Kristiyano. Ito po'y silyado sa amin. Sinabi sa Efeso, O Lord God, na ang banal na Espiritu, kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, ito'y mananatili sa atin. Hindi tayo pwedeng iwan. Pero subalit, maaari siyang mag-grieve, hindi makakilos dahil sa ating kasalanan. Bilang isang Kristiyano, ilapit natin sa Panginoon. Huwag nating sarilinin ang at ito ang ating Panginoon ay bukas ang kanyang mga kamay upang muli tayo tanggapin. Basta tayo'y lumapit, magsisi, at muling bumalik sa Kanya. Padagad salamat sapagkat wala kang sawa na patuloy na nagbibigay sa amin, O Lord God, ng pagkakataon sa paglapit namin sa inyo. At naniniwala kami, O Lord God, lahat ng mga anak mo na narito na tinipon mo, ang mga pangyapak sa inyong templo, bubuklodin mo bawat isa sa amin ang aming puso, ang aming isipan. Sama-sama kami, O Lord God, na hindi lamang magbubuhat dito sa inyong templo. Bubuhatin namin ang mga kapatiran namin, O Lord God, na nangangailangan, nakakaramdam ng bigat, nawawala, O Lord God. Gamitin niyo bawat isa sa amin, O Lord God. Hallelujah. Yung hindi lamang kami matuon sa aming sarili, matuon kami sa aming pamilya, matuon kami sa mga bagay na alam namin na hindi naman yun ang kapamilya namin, bagkus, O Lord God, sa lahat ng mga itinulong na Diyos Panginoon, bigyan daan mo ang bawat isa sa amin. Samahan mo kami. Ipagkaloob mo sa amin, O Lord God, bilang maging sugo mo upang mahanap ang mga tupa na nawawala. Alam ko, O Lord God, kapag ginamit mo ang aming mga pangyapak, kasama yung wisdom na ibibigay mo sa amin. Not only wisdom, you will provide everything, O Lord God. Kapag kami yumapak na, humakbang na kami, O Lord God, ng paglilingkod sa inyo. Gagamitin mo bawat isa sa amin, O Lord. Even, O Lord God, sa pakiramdam namin na wala kaming kakayanan, kayo mismo ang kikilos sa aming buhay. Sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan. Naniniwala kami, O Lord God, hallelujah, na itong templong ito, na tahanan mo, na mismong kayo ang nananahan sa puso namin. Bilang kami mga lingkod mo, O Lord God, gagamitin mo ang aming mga buhay para sa misyong ito. Itong taong ito, O Lord God, para sa buhay ng mga kabataan, pagpasok ng September, alam namin, O Lord God, na gagamitin mo kanilang mga pangyapak upang humayo, O Lord God. Humayo upang hanapin yung mga dati nilang kasama, O Lord God, na narito, na nawala. Dati-dati, O Lord God, ang mga kabataan ito yung umaabot na ng 30, ang teens, ang youth, O Lord God. Nawa po, O Lord God, sa pagpasok ng buwan ng September, O Lord God, pagbalik ng mga bata, O Lord God, galing sa bakasyon, itong mga anak mo na narito na nakarinig ng salita mo, O Lord God, ay gagamitin mo ang kanilang mga buhay upang humayo at hanapin ang mga nawawalang tupa. Gamitin niyo po sila, O Lord God, that I know na hindi lamang gagamitin mo sila ng kanilang physical, bagkus yung wisdom nila, yung spiritual nilang connection sa inyo, O Lord God, ang magbibigay sila sa kanila, O Lord God, ng kaalaman kung paano maaabot ang mga kabataan ng teens na ito na nawawala. Ngayon din sa mga nanay, mga ate o kuya na narito, O Lord God, na napakarami na nakaupo dito, umupo sa siglang ito, O Lord God.
Batid mo po, O Lord God, ang mga anak mo na nangangailangan, naghahanap, nauuhaw. Doon niyo po ibuyo ang aming mga panyapak, O Lord God. Sa mga tao na ang puso'y naghahanap, nauuhaw, na alam namin na kayo mismo kumikilos sa oras na ito. And we declare, O Lord God, in the name of Jesus, lahat ng iyong mission na yun, O Lord God, ay para sa inyo. Gagamitin mo lamang kami, O Lord God, bilang daluyan, bilang instrumento para maabot namin ang mga nangangailangan. At gayon din, Father God in heaven, sa mga gagawin pa namin sa araw na ito, sa practice, O Lord God, ng music team, sa worship leader, O Lord God, at sa backup at musician, sa mga kabataan na tatayo sa pulpitong ito, O Lord God. Lord, kayo manguna sa kanilang mga puso. Itanim mo sa kanila na gagawin nila ito dahil sa inyo. Hindi dahil kaya nila, alam nila, dahil sasamahan niyo po sila, O Lord God. Sa pag-aawitan pa lamang, O Lord God, maging sa araw ng bukas, ang buong kongregasyon, O Lord God, ay mamiminister sa pag-aawitan pa lamang ng mga kabataan ito. Gamitin niyo ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga labi, O Lord God. At naniniwala ako sa pagsama ng banal na Espiritu, O Lord God, yung angelic voice ang makikita at maririnig sa kanila sa pangalan ni Jesus. At gayon din sa lahat ng tatayo sa araw ng bukas, Father God, sa opening prayer, tithes and offering, sa closing prayer, and even, O Lord God, hallelujah, sa abanyong lingkod, O Lord, idinudulog ko po sa inyo ang aking buhay. Ano man ang revelation, ano man ang mensahe mo sa araw ng bukas, mamumutawi ito sa aking mga labi. Gamitin yung inyong lingkod, O Lord God, na daluyan ng inyong salita sa araw ng bukas. At sa lahat, O Lord God, ng mga anak mo na dadalhin ang panyapak sa lugar na ito, O Lord, hallelujah. Ano man ang plano't gawa ng kaaway, pinuputol namin ito sa pangalan ni Jesus. At gayon din, dinudulog namin sa inyo, O Lord God, ang darating na aming fellowship sa August 1 sa next week, O Lord God, sa Lagod Iseo. Lord, lahat ng sasakyan namin, ito po'y papagtubayan nyo, iingatan nyo at poproteksyonan nyo. Lahat ng kasama, O Lord God, sa Lagod Iseo. Lahat, O Lord God, ng mga anak mo na may sasakyan ng kasama rin, O Lord God. Yung full protection be upon them in the name of Jesus. Sa lahat ng driver, O Lord God, lahat ng gulong ng sasakyan, balot ito ng banal na dugo ni Kristo. At naniniwala kami, hallelujah, in the name of Jesus. Lord, ang tagumpay, ang victory ng gawain ito ay para lamang sa inyo. Ang fellowship na ito, O Lord God, ay hindi para magkaisa at magkasaya kami, upang buklutin mo ang mga anak mo, O Lord God, sa iisa ng kanilang kaisipan, puso. Pagsasama-samahin mo ang mga anak mo ito. At naniniwala din kami, O Lord God, hallelujah, sa darating pang mga araw ng August 7, O Lord God, sa concert ni Apostle Bishop Art Gonzalez. Ngayon pa lamang, O Lord God, yung tagumpay at victory, kine-claim na namin, kasama kami bilang kami, O Lord God, ang kanyang mga anak. Hallelujah. At naniniwala ako, O Lord God, ang katagumpayan ay para sa inyo lamang. Padagat maraming salamat po sa araw na ito. Dinudulog namin sa inyo ang mga anak mo na may karamdaman. Especially sa buhay ni Brother John, complete healing, fast recovery, O Lord God, sa kanyang katayuan sa oras na ito. Lord, yung mga buto, laman, hallelujah, kayo ang may gawa nito. We declare, Father God in heaven, na buuin mong muli, O Lord God, ano man ang nawasak sa kanyang buto, sa kanyang laman. At naniniwala kami, O Lord God, ang dagli, ang paggaling ni Brother John. Ipagkakaloob niyo po ito sa pangalan ni Jesus. At sa mga may karamdaman pa, O Lord God, na kasamahan, kamag-anak, kapamilya, idinudulog po namin sa inyo. Lord God, hallelujah. Ang kagalingan, ipagkaloob niyo po sa kanila sa pangalan ni Jesus. At gayon din sa mga anak mo, O Lord God, na paparating pa lamang dito, na pupunta pa lamang dito, O Lord God, yung protection be upon them. Lord, pinapaubaya po namin sa inyo ang ano pang gagawin sa araw na ito, and even tomorrow yung service namin. Hallelujah. Kayo po ang mamahala ng lahat ng iyon. Sa inyo po namin inilalatan. At lahat po ng aming prayers and declarations, sinyado ito ng banal na dugo ni Kristo, and we give you the highest praise, thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Umupo muna po tayo lahat bago tayo. Please sasabihin lang po ako sa inyo.
Since ang ating pong JA1, pakipatay